Ang Devil Emperor. Credit to the author. 233 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Paano magkakaroon ng problema ang isang tunay na sangkap sa ika-6 na baitang? Napakamot si Ethan sa kanyang ilong habang unti-unting bumabalot ang pag-aalala sa kanyang puso. Kumunat ang noo ni Satyr-Gord at hinati ang sangkap gamit ang kanyang mga daliri. Isang pulang bulate ang nakitang kamakawag pa sa sangkap, ngunit agad itong pinulot ni Satyr-Gord. Ano ito? Nakatitig si Satyr-Gord kay Ethan. Gulat na gulat si Ethan sa loob-loob niya, pero hindi niya ipinakita. Kapag nalaman ito ng bata, madudurog siya sa isang pitik lang. Alam ni Ethan na hindi niya ito maamin kahit sa kamatayan. Kinailangan niyang magpanggap na inosente, kakaiba, paano nakapasok ang isang bulate sa isang sangkap. Oo, ang mga sangkap ay kayamanan ng mundo kaya paano nakahuli ng bulate ang engranding sangkap na ito para sa ika-6 na baitang. Tinitigan ni Satyr-Gord si Ethan. Ngunit umiling lamang siya sa huli dahil wala siyang nakitang anumang abnormalidad. Pinatay niya ang insekto at kinain ang sangkap, bahala na, lahat ay posible sa mundong ito. Pero mag-ingat ka sa susunod na mamili ka ng mga sangkap. Tumanggaw si Ethan, at mabilis na lumabas na basang-basa ang likod. Paano nalaman ng batang ito, nang walang discerning field, ang tungkol sa bloodworm? Mabuti na lang at hindi siya pinagdudahan ng bata dahil baka tuluyan na siyang mawala. Nang maalala ang mabibigat na sugat ni Gio matapos ang isang simpleng paghagis, napalunok si Ethan habang lumilipad palayo. Ngunit nakaupo pa rin si Satyr-Gord doon sa bangin, ngumunguya ng mga sangkap nang nakakunot ang noo. Paano nangyaring nahuli ng bulate ang isang sangkap? Swoosh! Parang kidlat na bumalik si Ethan kay Jigo. Sabik na sabik itong malaman ang resulta, Katie wala Kindstone, kumusta? Hindi mo ba mahahalata sa mukha ko? Malungkot na sabi ni Ethan. Alam ni Jigo na nalulumbay si Ethan, ibig mong sabihin, unang beses na ginamit ng bata ang discerning field. Parang. Umiling si Ethan at bumaantong hininga, habang nakakunot ang noo, at ito ang ikinababahala ko. Paano niya nahanap ang nakatagong bulate nang hindi niya ginagamit ang kaluluwa niya para mag-imbestiga? Kung hindi ko ito maintindihan, walang saysay ang anumang susunod na pagtatangka. Napalunok din si Jigo sa pag-iisip. Biglang tumigil sa pagsigaw ang 4 na demonyo habang sinusubukan nilang pigilin ang kanilang tawa. Ngunit sumobra ang sakit at hindi nagtagal ay nagpatuloy ang kanilang tenor symphony. Gayunpaman, walang pakialam si Ethan. Katie wala Kindstone, subukan ba natin ang mga itlog? Mungkahi ni Jigo, maaaring hindi natin alam kung anong panlilinlang ang ginamit niya, pero kahit si discerning field ay hindi mahanap ang mga itlog. Hindi ako makapaniwalang iba siya. Hinampis ni Ethan ang kanyang hita, gagawin natin ang sinabi mo elderly. Pero sa pagkakataong ito, malaki ang magagastos ko. Nagngangalit ang mga ngipin ni Ethan at ibinunyag ang isang 3 talampakang haba na pula at puting ugat. Gulat na sigaw ni Jigo, sangkap ng ika-7 baitang, Yin Yang Moonfire Root. Tama. Mainit ang sangkap na ito sa labas pero malamig sa loob. Isa ito sa iilang sangkap na may yin at yang na magkakasundo. Dahil sa pagiging pambihira nito, mas mataas pa ang halaga nito kaysa sa sangkap na nasa ika-8 baitang. Nauutal na hinaplos ni Ethan ang mainit ngunit malamig na bigot, habang nagdurugo ang puso, nakuha ko ito noong nasa Drifting Flowers Edifice ako at hindi ko matiis na gamitin ito sa kompetisyon. Pero ngayon, ginagamit ko na ito para lagyan ng itlog ng bulate. Kapag ininom ito ng bata, parang kumakain na lang ito ng spring peel na nagpapabilis sa paglaki ng bulate. Nang makita siyang nag-aatubili, tinapik ni Jigo ang balikat niya, Katie wala Kindstone, alam mo ang sinasabi nila, walang ipinaglalaban, walang napapala. Isipin mo, isang sangkap mula sa ika-7 baitang kapalit ng Invincible Scamp, kahit paano mo pa ito tingnan, sulit na sulit ito. Sigurado akong nakikita mo ito gamit ang tuso mong pag-iisip. Tumigas ang tingin ni Ethan at tumanggo, oo, hindi lang ito basta palitan kundi isang malaking bagay. Nagpapasok si Ethan ng bloodworm sa sangkap, at pagkatapos ay ibinalik ito sa loob ng lung. Ngayon ang sangkap ay puno ng mga itlog ng bloodworm. Huminga siya ng malalim, tiningnan ang sangkap ng may pag-asa at ngumiti, nasa iyo na ang lahat.
Good luck, Katie wala Kindstone. Ikinuyom ni Jigo ang kanyang mga kamay. Tumanggaw si Ethan at lumipad papunta kay Saturgord. Naroon siya sa isang iglap. Gulat na lumingon si Saturgord kay Ethan, ang bilis mo talaga, alam mo ba yon? Walang kwenta ang apat na hanggal na yan sayo. Anong nakita mo ngayon? Ilabas mo yan. Pero hindi niya natapos ang sasabihin nang makita niya ang sangkap sa mga kamay ni Ethan at nanlaki ang kanyang mga mata, sangkap para sa ikapitong baitang. Nakahanap ka ba talaga ng sangkap para sa ikapitong baitang? Swerte lang siguro. Tumanggaw si Ethan. Kinuha ito ni Saturgord at Nalloway. Napaluha siya, isang sangkap na pang ikapitong baitang, nako, 3 siglo na akong hindi nakakain nito. Ang alam lang ng mga walang kwentang nakadilaw na iyon ay gutuman ako gamit ang mga kawawang sangkap na pang-una at pang-2 baitang. Inabot ako ng 300 taon para maabot ang pangalawang patong ng Radiant Stage. Itinadjust ni Saturgord ang kanyang kalungkutan, habang si Ethan ay tumanggo lamang sa loob. Ngayon alam na niya kung sino ang tinutukoy niya. Sila ang mga bantay ng Imperial Capital. Nakatuklas din siya ng isa pang malaking sikreto. Ang kanyang cultivation ay hindi umaasa sa pagsasanay, o marahil ay kakaunti ang naitulong ng pagsasanay. Ang pagkain lamang ng mga sangkap ang nagpapalakas sa kanyang lakas. Sumpa, kung tatanggapin ko siya, malulugi ako bago ko pa siya mapalaki. Sa pangalawang pag-iisip, baka hindi ko na siya kailangang pakainin dahil wala na siyang talo. Oo, walang problema. Tapos, bigla na lang sumagi sa isip niya. Talagang may mga sangkap na mataas ang kalidad ang pamilyang imperial. Ngunit, sa mga nakalipas na siglo, mga baitang una at ikalawang baitang lamang ang kanilang pinapakain sa kanya. Sinadya ba ito para pigilan ang paglaki ng halimaw na ito? Kaya habang lumalaki ang kapangyarihan niya, mas mahirap para sa pamilya ng imperyo na kontrolin siya. Napapikit si Ethan at napagtanto na si Saturgord ay hindi katulad ng mga chismis na nagsasabing siya ang pinakamalakas sa imperyo. Mukhang may paraan ang pamilya ng imperyo para pigilan siya. Kung hindi, walang dahilan para pigilan ang kanyang cultivation sa loob ng maraming taon. Huminga ng malalim si Ethan. Sa ngayon, hindi pa siya sigurado kung totoo ang haka-haka na ito o hindi, ngunit hindi rin niya ito maaaring baliwalain dahil baka magdusa siya sa kamay ng pamilya ng imperyo balang araw. May gamit pa rin ang pamilyang imperial para sa mga ito at umaasa sila sa pamilyang imperial, ngunit sino ang makapagsasabi kung kailan maaaring magwakas ang lahat ng ito? Sa madaling salita, walang mga kaibigang walang hanggan. Kahit sino ay maaaring maging kaaway. Malamig na kumislap ang mga mata ni Ethan. Ha! Biglang sumimangot si Saturgord at sumigaw. Tiningnan niya ang sangkap at umiling, malansa rin ito. Bakit parang kakaiba ang lahat ng sangkap na nakikita mong kakaiba? Kumakabog ang dibdib ni Ethan at napalunok, hahaha, ano kayang problema? Pinutol ni Saturgord ang sangkap sa dalawa at itinuro, nakikita mo ba yan? Gulat na nakita ni Ethan ang ubod ng sangkap. Binasag ito ni Saturgord kung saan nangangitlog ang bloodworm. Ang gitnang bahagi ng sangkap na ito na nasa ikapitong baitang ay maputi na parang buwan at naglabas ng matinding lamig. Ngunit sa kaputiyang ito, may ilang kulay abong tuldok, mga itlog ng bloodworm. Tiyak na mamimiss ito ng karaniwang tao kahit pa masusing pag-iisipan. Kahit ang isang eksperto sa Radiant Stage na naghahanap dito ng buong puso ay hindi makakahanap sa kanila patunay iyon ni Jigo. Pero nagawa talaga ng maliit halimaw na ito. Hindi lang sila natagpuan, kundi tama pa ang eksaktong kinaroroonan nila. Maging si Ethan ay humanga sa kanyang husay. Hindi ito ang oras para magmukmak. Pinunasan ni Ethan ang kanyang noo, pumikit siya at nagkunwaring, anong sinasabi mo? Wala akong makita. Itinuro ni Saturgord ang kanyang parang batang daliri, tingnan mo ang mga tuldok na ito, hindi tugma ang mga ito sa sangkap. Sa katunayan, halos kapareho sila ng bulate sa huling sangkap. Tiyak na mga itlog nito ang mga iyon. Nanlumo ang puso ni Ethan at halos manlambot ang kanyang mga binti. Mukha siyang batang walang alam, pero tama ang paningin niya. Nakikita pa nga niya ang pagkakatulad ng mga itlog at ng bloodworm. Nabalot ng takot si Ethan. Kung sisihin ako ng bata sa bulate at mga itlog, isang suntok lang niya ay magiging pulp na ako. Pero hindi yun nangyari nang iwi na siwas ni Saturgord ang mga itlog mula sa sangkap at sinimulan itong nguyain.
Ngumunguya siya habang nakangiti, hindi kita masisisi dito, parang yung sangkap na may bulate. Paano ko itatapon yung sangkap na pang 7th grade? Wala akong pakialam kung kainin ko, hahaha. Tumawa ng malakas si Sattergord, at naramdaman ni Ethan ang pagdurugo ng kanyang puso. Ah! Hindi lang ako nawala ng malaking halaga, hindi ko rin nakuha ang bata. Nawala ko ang lahat. Ngunit habang nagluluksa siya sa pagkawala, naalala ko ang mga sinabi ni Sattergord, "Hoy, ang galing mo talagang maghanap ng mga sangkap. Kaya bakit hindi ko paikliin ang oras? Isang sangkap kada 2 oras, isang sangkap para sa ika-7 baitang." Natataranta, muntik ng samuka ng dugo si Ethan. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Ang pagbibigay sa bata ng napakaraming sangkap ay humantong sa pag-amin niya ng pagkatalo. At sa halip na ipaikot siya sa mga daliri ni Ethan, humingi ang bata ng sangkap para sa ika-7 baitang kada 2 oras. Nakakainis talaga siya. Kahit siya ay wala ng ganoon karami. 234. Sa isang lugar na puno ng mga guho, malungkot na nakaupo sina Ethan at Jigo sa isang malaking bato. 4 ang umuungol sa likuran, kinukumpleto ang larawan sa kakaibang pagpihit at pagliko habang sinasaksak sila ng sakit. Bumantong hininga si Ethan habang nakatingin sa langit at tumayo, kailangan kong bigyan ng imp ng isa pang sangkap. Kapag nagpatuloy ito, mawawala sa akin ang lahat. Katie wala Kindstone, hindi ba tayo pwedeng tumakas na lang? Bakit tayo kailangang magdusa sa kamay niya? Kumunat ang noo ni Jigo. Umiling si Ethan, tumakas ka. Hindi ako susuko. Nawala na ako ng 6 na sangkap para sa ika-7 baitang, pero hindi ko pa rin mahanap ang kahinaan ng batang yon. Kung aalis ako ngayon, masasayang lang ang lahat ng yon. Humph! Ngayon lang ako nagdusa ng ganito karami sa isang kasunduan. Naintindihan siya ni Jigo. Panahon na para gawin ang lahat para labanan ang walang talong si Sattergord na ito. Hindi makapaniwala si Ethan na hindi niya ito mapapatiisin, matapos niyang masayang ang napakaraming sangkap sa tusong iyon. Kaya umiling na lang si Jigo, hindi niya maintindihan kung ano ang plano ni Sattergord para mawala ng pagpipilian kahit ang tusong si Ethan. Pero bigla na lang may umalangaw-ngaw na nakakatakot na tawa. Biglang lumingon si Ethan at nakita ang 4 na demonyong wasak sa sakit ngunit may ngisi pa rin sa gitna ng mga pinahihirapan na mukha. Kakaibang tunog iyon, sigurado, ang kombinasyon ng mga ungol at pangungutya na lumalabas sa mga mukhang iyon na tila hindi natural. Hindi mo masabi kung umiiyak ba ito o tumatawa. Pero sapat na ang kanilang mga mata para punahin ni Ethan ang kanilang hubad na pangungutya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Bulyo ni Ethan, alam mo naman di ba? Tumigil ang nakakatakot na tawa, at lumingon ang 4 at muling napasigaw sa sakit. Hinigpitin ni Ethan ang kanyang mga kamao. Tahimik na protesta ito. Maaaring itaya ni Ethan na may alam ang 4. Magsalita ka, at ang mga pagkakamali mo ay mabubure. Kung hindi, maipapangako kong dadanas ka ng sakit na hindi mo maisip. Naningkit ang mga mata ni Ethan at nagsalita ng may uhaw sa dugo. Nanginig si Wimp Demon, ngunit ang titig ni Violent Demon ang pumihil sa kanya sa pagsasalita. Sus Mariosep, pang-4 na kapatid, nakalimutan mo na ba kung paano niya tayo pinaglaruan? Kapag nagsalita ka, gagawin ko. Hindi natapos ni marahas na demonyo ang sasabihin ng lalong tumindi ang sakit dahil sa senadorias ng kamay ni Ethan. Napabalikwas na lamang siya sa hirap. Nagulat ang ibang mga demonyo at nanginginig ang Wimp Demon, Katie wala Kindstone, ang tanggos ng ilong ni Sattergord. Kahit anong gawin mo sa sangkap, malalaman niya pa rin. Ilong. Nanlaki ang mga mata ni Ethan at humarap kay Jigo. Nagbago ang kanyang senyales at nawala ang sakit na nararamdaman ni Wimp Demon. Gumalaw-galaw si Wimp Demon sa tuwa. Nagsalita si Ethan, demonyong baog, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Niyakap ni Wimp Demon si Ethan sa takot tumango, hindi lang napakalakas ni Sattergord, mas lalo pa siyang parang Diyos. Noong huling beses na binigyan namin siya ng sangkap, nilagyan namin ito ng lason, pero agad niya itong naamoy at binugbog hanggang sa matuno. Pagkatapos ay naisip naming tumakas, pero madali niya kaming naamoy sa loob ng 1,000 milya, at binugbog pa kami. Tapos, wala nang, then. Seryoso kaming naghanap dahil alam naming hindi kami makakatakas sa kanyang masasamang kamay at naghanap ng mga sangkap para sa kanya.
Kumaibot ang mga mata ni Ethan, pero naniwala siya. Ang galing niya kaya naamoy niya ang lason mula sa isang sangkap. Pero ang matuntin sila sa layong 1,000 milya, parang Diyos iyon. Kahit ang discerning field ng Radiant Stage ay wala sa sarili kung ikukumpara. Ngayon alam na ng dalawa kung bakit hinayaan sila ni Satyr Gord na maghanap ng mga sangkap nang hindi inaalala ang mga ito. Kahit saan sila magpunta, mahahanap niya ang mga ito. Naaamoy niya ang bloodworm at ang mga itlog nito. Iyon lang ba? Hindi makapaniwala si Ethan, napakatanggos ng ilong niya. Siguro ay minamaliit niya si Discerning Field. Seryoso rin ang mukha ni Jigo, Katie wala Kindstone, ibig bang sabihin niyan ay imposibleng makatakas. Hinihiling ko sa iyo na huwag kang tumakas, kung hindi ay lalo ka lang magdurusa. Babala ni Wimp Demon. Huminga ng malalim si Ethan at tumango. Mas kahanga-hanga pa pala si Satyr Gord kaysa sa inaakala niya. Ngayon, hindi lang ang pagganti sa kanya ang imposible, kundi pati ang pagtakas ay imposible rin. Malungkot si Ethan. Pero ngumiti siya kay Wimp Demon, sabay tapik dito, Wimp Demon, mabait kang tao. Mas magaling ka pa kaysa sa mga ugok na yan. Masyado ka nang ginulo ng bloodworm, magpahinga ka na. Ano? Tumili sa tuwa ang Wimp Demon habang ang tatlong demonyo naman ay sumisigaw ng pagtutol, hindi pwede. Hindi ba't sinabi mong hindi tinutupad ng mga demonic cultivator ang kanilang mga pangako? Nakangiting napangisi si Ethan, hindi ito pangako, kundi gantimpala. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang tatlo. Ang tanging nasa isip nila ay panghihinayang, paano ako naging ganoon katanga para palampasin ang pagkakataong ito. Pinabuntong hininga ni Wimp Demon ang kanyang dibdib, habang naglalakad kasama ang tatlong demonyong sumisigaw sa sakit. Nakatitig sa kanya ang tatlong demonyo ng may inggit at puot. Hindi nakapagsalita si Jigo, at mas lalong hinangaan ang mga pamamaraan ni Ethan. Ang apat na maliliit na ito ay hindi tinatabla ng matitigas at malambot na pamamaraan, maging ang kanilang pag-iisip ay sira-sira. Ang tanging paraan para masunod sila ay ang paggamit ng carrot at patpat. Bumantong hininga si Jigo, Katie wala Kindstone, hinayla tayo ng apat na maliliit na ito sa isang latian na mahirap takasan. Pero sa tingin ko ay hindi naman ganoon kalungkot ang engkwentro. Mabuti na lang at kilala na natin ngayon ang alas ni Satyr Gord. Ngumisi si Ethan, kumikislap ang mga mata habang pinapanood ang rurok ni Satyr Gord na nanatili sa kanyang kinatatayuan. Sa mundong ito, ang pinakakinatatakutan natin ay ang hindi alam. Ngayong alam na natin ang kanyang panlilinlang, kailangan na lang nating pag-isipang mabuti kung paano ito lalabanan. Walang sino man ang hindi matatalo, kahit mga halimaw. Nanginig ang puso ni Jigo at tumingin kay Ethan ng may pag-asa. Ganito ang isang tunay na taong may ambisyon. Kaya niyang manatiling kalmado kahit naharapin ang pinakamalakas sa Titans. Sayang at ang gayong talento ay hindi isang clan head. Ugong. Kasabay ng isang malakas na ingay, biglang dumilim ang kalangitan. Bumantong hininga si Ethan, malapit ng umulan. Ibibigay ko ang sangkap sa bata at saka mag-iisip ng paraan para magamit ang kanyang kakayahan. Kailangan ko siyang mapasailalim sa akin. Kung sinabi ni Katie wala Kindstone, parang ginawa na. Hinaplos ni Jigo ang kanyang balbas. Bulag na ang tiwala niya ngayon kay Ethan. Umiling si Ethan at umalis. Mula sa tuktok ay narinig ang galit na boses ni Satyr Gord, Sus Mariosep, anong kidlat? Hinaan mo ang ingay. Nagulat si Ethan, pagkatapos ay kumunat ang noo habang nag-iisip. Nakarinig siya ng isang alulong habang ang isang nakikitang alon ng tunog ay nagmula sa tuktok at tumama sa kalangitan. Sa isang iglap, ang mga ulap ay nagkahiwa-hiwalay at ang kalangitan ay lumiwanag. Walang ulap na nakita sa layong libu-libong milya. Nagulat si Jigo, kamangha-mangha si Satyr Gord. Sa isang sigaw pa lang, mas malakas na alon ang pinakawalan niya kaysa sa akin gamit ang screech ni Necro Dragon. Sumimangot si Ethan, habang nakapikit ang mga mata habang nag-iisip, kalmado lang naman ang bata sa tabi natin, hindi nagpapakita ng kahit kaunting galit. Hihihi, mukhang hindi tayo karapat-dapat na galitin siya. Ngumisi si Jigo. Pero, bakit siya nagngangalit sa mga ulap ng kulog? Umiling si Jigo, siguro ayaw niya ng kidlat. O takot ba? Naningkit ang mga mata ni Ethan. Kinilig si Jigo, Katie wala Kindstone, ibig mong sabihin. Marahil ang kahinaan niya ay kidlat.
Gumawa ng senadorya si Ethan at tumigil ang pagpapahirap ng mga demonyo, hinayaan silang huminga ng malalim. Sabi ni Ethan, maghanda na kayo, pupunta tayo sa Thunderstorm Mountain. Pero nasa kamay pa rin tayo ng bata. Bakit tayo pupunta sa kasuklam-suklam na lugar na iyon? Sigaw ng marahas na demonyo. Sumimangot si Ethan at gumalaw ang daliri, ang salita ko ay batas, kaya tigilan mo na ang kalokohan. Kung hindi, sige, makikinig kami kay Katie Wallenstein. Hindi na kami magrereklamo. Itinaas ng marahas na demonyo ang kanyang mga kamay sa pagkatalo. Tumanggaw si Ethan. Lumipad siya papunta kay Saturgord at agad na bumalik, Terra na. Paano kung habulin tayo ni Saturgord? Nag-alangan ang marahas na demonyo. Sinabi ko sa bata na kukuha pa tayo ng mga sangkap niya at may sangkap doon para sa ikawalong baitang pero kakailanganin natin ng 3 araw. Agad naman siyang pumayag. Pagdating ng panahon na malaman niyang nahuli na siya, handa na ang ating patibong. Masama na tawa ni Ethan. 4 na mapanlinlang na demonyo ang sabay-sabay na nagtanong, bitag. Aakitin natin si Saturgord, ang pinakamalakas at walang talo na si Titans, sa isang patibong. Ngumisi si Ethan, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. 235. Sa tuktok ng isang mataas na bundok, mula timog hanggang hilaga, mula kanluran hanggang silangan, may 4 na bangin na nakatayo. Ang mga bangin na ito ay walang hanggang nababalot ng maitim na ulap na may mga dumadagandong na kulog na tumatama sa kanila anumang oras. Pero ang paraan ng pagtama ng mga kidlat na kasing laki ng balde sa 4 na bangin ay parang mga dragon ng kidlat. Tinamaan nila ang mga ito at pagkatapos ay bumalik sa mga ulap upang simulan muli ang siklo. Mula sa malayo, para itong pugad ng mga dragon na may kidlat na gumagala sa mga bangin. Ito ba ang Thunderstorm Mountain? Tanong ni Ethan habang pinapanood ang palabas. Tumanggo ang 4 na mapanlinlang na demonyo na may sakit sa mukha matapos maalala ang paghihirap na kanilang tiniis sa loob. Nahirapan man lang magsalita ang marahas na demonyo, nakakulong tayo roon ng mahigit 60 taon, at may kidlat na dumadaan sa atin bawat segundo ng araw. Kung hindi lang dahil sa hanggal na iyon na nag-iiwan ng butas, baka naroon pa rin tayo. Iyon ang pinakamasamang taon, wala. Sigaw ng marahas na demonyo habang nakaturo sa mga bangin. Naluluha rin ang ibang mga demonyo. Kumunat ang noo ni Jigo. Dati ay nalulungkot at pait din ang nararamdaman niya, ngunit kapag inilalarawan ito ng 4, sa halip ay nakaramdam siya ng pagkasuklam. Hindi ba may nagligtas sa iyo? Bakit hindi mo siya nakikita sa tamang paraan? May mga taong bawal pa nga palang magsabing tanga ang tagapagligtas nila. Hindi natitinag si Ethan sa harap ng mga luhang parang buwaya. Walang tigil ang kanyang pagkislap habang nakatingin sa mga bangin, hindi siya tanga. Sa katunayan, hindi niya binutis ang harang dahil sa kapabayaan. Sinasadya ba niya silang hinayaan? Sigaw ni Jigo. Tumanggaw si Ethan, maaaring angkop ang harang na ito sa lugar na ito, na nakataas sa ibabaw ng natural na hanay na ito, ngunit napakasalimuot at maingat na inilagay ito upang halos walang maiwang butas. Ang bangin na iyon, halimbawa, ay isa sa mga butas na iyon. Tanging isang erudite lamang ang makakakita nito. Sinasadya. Kung ganoon, bakit wala tayong nakitang tao pagkalabas natin? Tumigil agad sa pag-iyak ang 4 at nagtinginan sa isa't isa na may pagtataka. Sa loob-loob nila ay naghahanap sila ng kasagutan, ngunit tila walang sino man ang nakikipagkaibigan sa kanila maliban sa mga nasa sekta. Sino ang magiging napakabait para palayain sila? Kinamot ang ilong ni Ethan at ngumiti, siguro may sarili siyang dahilan para gawin iyon. Pero hindi niya akalain na ako pala ang tinulungan niya. Huwag mo nang isipin pa. Ang mahalaga ay maghanda tayo ng hanay at akitin si Saturgord sa loob. Medyo nasira ang array na ito ng mga nasa ika-6 na baitang. Kapag naayos ko na ito, double ang lakas nito. Itinuro ni Ethan ang bangin. Tumanggaw si Jigo at sumimangot, Katie Wallenstein, sigurado ka bang papasok ang bata? Paano kung makita niya ang hanay at hintayin tayo sa labas? Hindi na tayo makakatagal. Huwag kang mag-alala. Mag-aalangan ng iba habang siya naman ay diretsyong sasali. Dahil siya ang invincible scamp, hindi natalo sa buong buhay niya.
Hindi siya kailanman natalo kaya naman mayabang siya. At ang kayabangan ay humahantong sa kapabayaan. Naniniwala akong walang mas magaling na Radiant stage na gaya nitong si Satyr Gord. Tumawa ng may kumpiyansa si Ethan. Nagtaas ng thumbs up si Jigo, nakikita ni Katie wala Kindstone ang lahat. Walang hangganan ang paghanga ko sa iyo. Tama na ang pang-aasar mo sa akin. Sigurado akong papasok siya, pero hindi ko masukat ang kapangyarihan niya, kaya hindi sigurado ang tagumpay. Pero dahil sa natural na hanay ng mga nasa ika-6 na baitang na ito at sa pagkontrol natin dito, mapapasa atin ang tagumpay. Kung hindi, kumunat ang noo ni Ethan at bumantong hininga. 4 na mapanlinlang na demonyo ang tumalon at sumigaw, ano ang kailangan ninyong gawin namin? Ang trabaho mo ay pumunta sa hanay at guluhin si Satyr Gord. Hindi pwede. Sawa na tayo sa mga ganitong klaseng grupo. Kahit sa Demon Scheming Sect, lahat ay tutol sa pagkontrol natin sa mga grupong ito. Labis na diskriminasyon iyan. Patas na hiling ng 4 na demonyo. Nagdilim ang mukha ni Ethan. Mga gago kayo. Siyempre walang magpapahintulot sa inyo. Natatakot sila na baka guluhin ninyo ang lahat at lumampas pa kayo sa simpleng diskriminasyon laban sa kanila. Seryoso ang mukha niya, nandi-discrimina rin kita. Pero huwag kang manghimasok sa hanay habang inaayos ko ito. At mas mabuting makinig ka sa bawat utos ko kapag pumasok na si Satyr Gord at ibigay ang lahat habang ginagawa ito. Kung hindi, gumalaw ang daliri ni Ethan, dahilan para manginig ang 4 na demonyo at yumoko. Pagkatapos, agad silang nagbago ng ekspresyon at sinipa ang mga bato sa kanilang paanan bilang pagtutol. Bakit ba lahat ay determinado laban sa amin? 4 kaming malademonyong bayani, ano ba ang hindi magugustuhan? Natawa ng mapait si Jigo sa nag-iisang anyo ng 4. Hindi alam ni Ethan kung dapat ba siyang tumawa o umiyak sa mga kalokohan ng mga bugok na ito. Lumipas ang 3 araw, at agad na nabunyag na si Satyr Gord ay lumapag sa paanan ng Thunderswarm Mountain. Ngunit ang bundok ay iba kaysa dati, wala na ang mga itim na ulap nito. Maaraw na hapon noon, may mga huni ng mga ibon sa tigang na bundok na ito ng Thunderswarm. Tanging ang paminsan-minsang pagkislap sa mga bato ang patunay na ang lugar na ito ay dating binaohan ng kidlat. Pero wala ni isa man doon ang nakita ni Satyr Gord. Sumingot lang siya at sumigaw, sinamantala ninyong mga walang hiya ang tiwala at kabutihan ko. Umalis kayo ngayon din. Wala akong masyadong oras na masasayang dito. Kung hindi kayo lalabas para bumili ng mga sangkap, magiging mapait ako habang buhay. Sino ang nakakaalam kung kailan ako makakakain ng napakaraming masasarap na sangkap? Makinig ka. Alam kong nasa bundok ka na iyan. Umalis ka ngayon din. Kapos ako sa oras kaya patatawarin ko na ang iyong paglabag. Huwag mo akong piliting sumunod sa iyo, kung hindi ay magsisisi ka. Umalangaw-ngaw ng milya-milya ang parang batang boses ni Satyr Gord. Ngunit walang tugon na dumating mula sa bundok. Nainis si Satyr Gord, sige, bahala ka. Bahala ka. Tingnan mo kung paano kita ilalagay sa pwesto mo kapag nahuli na kita. Kasabay ng isang malakas na tunog, sumugod si Satyr Gord diretso sa gitna ng Thunderswarm Mountain. Ngunit pagdating niya sa pagitan ng 4 na bangin at pagkislot ng kanyang ilong para hanapin ang kanilang lokasyon, isang malakas na hangin ang umihip. Mabilis na dumagsa ang mga itim na ulap, nilubog ang mga bangin sa dilim. Pagkatapos, kumislap ang mga kidlat sa loob ng madilim na ulap na nakapalibot kay Satyr Gord sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Satyr Gord at sumigaw, isang array. Nagtago sina Ethan at Jigo sa mga kuweba ng pinakamatataas at pinakamaikling bangin, kinokontrol ang hanay. Paulit-ulit silang sumanghal sa pagkabigla ni Satyr Gord. Hihihi. Walang talong kampon, dumating na ang araw mo. Ugong. Isang malakas na tunog ang nagmula sa itaas at isang dragon na may kidlat ang umikot sa 4 na bangin, nagtayo ng harang para selyuhan kahit ang isang eksperto sa Radiant stage. Nanginig at napakunot ang noo ni Satyr Gord. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga at nagmura, mga walang hiya kayo, hindi pa ba sapat na naghanda kayo ng isang hanay, pero kailangan pa ba itong maging isang kulog? Nag-crack up sina Ethan at Jigo. Hahaha, kulog lang ang makakapidyaw sa iyong kakatwang nilalang, sino ba naman ang matatakot dyan?
Elderly, simula pa lang ito. Pero mag-ingat ka, maaaring malakas ang tama ng kidlat sa kanya pero ayaw ko siyang patayin. Gusto ko siyang buhay. Nagbigay ng mensahe si Ethan kay Jigo. Tumanggaw si Jigo at tumawa, naiintindihan ko, Katie wala Kindstone. Hindi natin maaaring sayangin ang mga sangkap na iyan. Alam ko na ang gagawin. Nagpalitan ng senadorias ng kamay ang dalawa habang tumatawa. Ugong. Kasabay ng isa pang malakas na tunog, daan-daang kidlat ang bumagsak mula sa langit diretso kay Satyr-Gord. Boom! Kasabay ng sunod-sunod na pagsabog, ang mahinang katawan ni Satyr-Gord ay bumagsak sa lupa, at nagpaulan ng alikabok. Tumigil si Ethan, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan habang sumisigaw, "Teka, bakit hindi siya lumalaban? Sinasabi mo sa akin na nakamamatay ang kidlat para sa kanya. Masama iyon. Ayokong mamatay siya. Katie wala Kindstone, dapat ko na bang tingnan?" Mungkahi ni Jigo. Nagatubili si Ethan. Nang mawala ang alikabok, may nakita silang hindi makapaniwala. Isang malaking butas kung saan nabuwal si Satyr-Gord. Ngunit ang batang tinutukoy ay ligtas, tinatakpan ang kanyang mga tainga at umuugong ng mga pagmumura. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi ngunit sa kabilang banda, walang kahit isang galo sa kanya. Hindi pwede. Dapat ang kidlat ang kahinaan niya. Hindi makapaniwala si Ethan at sumigaw, "Abominable for cheating demonets, panatilihin ninyo siyang abala at ipakita ninyo sa akin kung paano niya hinahawakan ang kidlat. Elderly, itaas ninyo ang kapangyarihan ninyo. Naiintindihan ko." Sumigaw ang apat at ang mga demonyo ay nagbigay ng isang nakakatakot na hajijek habang pinapatamaan nila si Satyr-Gord sa sunod-sunod na mga imahe. Sina Jigo at Ethan ay gumagalaw sa mga senadorias ng kamay. Hay. Nang marinig ang kanilang pangungtya, sumangot si Satyr-Gord at tiningnan ang mga sumunod na imahe ng may pagkamuhi, "Alam kong nagbibiro ka lang dito. Naamoy kita ng 1 milya ang layo. Patayin mo ang array. Kinamumuhian ko ang kidlat." Hihihi, kidlat ang sumpa ng maliit na halimaw. Hindi namin pipigilan yan kaya ano ang gagawin mo tungkol dito? Tumawa ang marahas na demonyo, ang kanyang imahe ay lumipat kay Satyr-Gord para tumama ng suntok. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si Satyr-Gord at hindi gumagalaw, kahit na walang katapusang pagmumura ang lumalabas sa bibig niya. Pagkatapos ay lumubog ang mukha ni Violent Demon habang hawak ang kanyang kamay at nagmumura, "Nako! Ang tigas ng bata. Muntik nang masira ang kamay ko." Ugong. Noon lang, libu-libong kidlat ang tumama kay Satyr-Gord. 236. Walang tigil na tinamaan ng kidlat si Satyr-Gord, dahilan para mabuwal siya sa isa pang butas. Kahit ang isang peak Radiant Stage expert ay mahihirapan sa ganitong klaseng tama. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kay Ethan kung sapat na ba ang lahat ng ito para sa mga tulad ni Satyr-Gord. Siya ang Invincible Scamp, ang pinakamalakas sa Titans. Nakatitig ang kanyang mga mata sa alikabok na nakalutang, at bumilis ang tibok ng puso ni Ethan. Nang mawala ang alikabok, nanlaki ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Nakatikip pa rin si Satyr-Gord sa kanyang mga tainga at nakatayo roon, walang sugat. Ngunit ang kanyang mukha ay naging mas madilim, dahil sa galit. Apat na mapanlinlang na demonyo, paano niya naharap ang kidlat? Dapat ay nakita mo ng malinaw mula sa iyong anggulo. Umungol na sabi ni Ethan sa pamamagitan ng transmisyon. Apat na mapanlinlang na demonyo ang naging kulay abong imahe sa paligid ni Satyr-Gord habang nag-uulat sila sa takot, "SKT wala Kindstone, hindi napigilan ng batang ito ang kahit isang kidlat. Bawat kidlat ay direktang tinamaan pero nakatayo pa rin siya roon na parang walang nangyari." Ano? Napatigil si Ethan sa ulat ng apat na mapanlinlang na mga demonyo, "Ang ibig mong sabihin ay walang ginagawa ang kidlat sa batang ito. Mali ba ang palagay ko? Katie wala Kindstone, ano ngayon? Nakatayo lang siya rito sa hanay pero wala tayong magagawa sa kanya. Tiyak na may mangyayaring masama kung magpapatuloy ito. At kapag nakalabas na siya, gugustuhin niyang ayusin ang problema. Matatapos na tayo." Nakapikit at sinabi ni Ethan, "Elderly, hindi naman kahinaan niya ang kidlat, pero lagi niya itong sinisigawan ng mga kalapastanganan. Mali ako, ayaw lang niya ng kidlat.
Pero ang hanay ng mga nasa ika-6 na baitang na ito ay gawa sa natural na porma sayon. Gamitin natin ang lahat ng mayroon tayo para sa kanya. Gaano man siya kalakas, sulit naman kung mapapagod natin siya kahit kaunti. Sige. Sumang-ayon si Jigo. Napabuntong hininga si Ethan. Sa kabila ng sinabi niya, may kutob siyang mabibigo sila mula sa sandaling itayo niya ang hanay. Dahil lahat ng ito ay batay sa premisa, tama ang kanyang hula, na mahina si Satyr-Gord sa kidlat. Hawak na niya ngayon ang kapalaran ng lahat sa kanyang mga kamay. Alam niyang 50% lamang ang posibilidad ng tagumpay. Pero gustong-gusto niyang makuha si Satyr-Gord kaya handa siyang isugal ang maliit na 50% iyon, gamit pa ang buhay ng iba. Pero kahit sa kasong ito, mayroon pa rin siyang ligtas na lugar. 50-50 din ang tinakbo ko. Kung tatapusin din ito ni Satyr-Gord, patay sila. Isa nga itong napakadelikadong hakbang mula sa kanya, kabaligtaran ng kanyang karaniwang estilo. Katie wala Kindstone, handa na ako. Kumusta ka na? Utusan ni Jigo. Bumantong hininga si Ethan, at gumalaw ang kanyang mga kamay, ako rin. Simulan mo na. Nagtugma ang mga senyales ng dalawa. Kumulog at kumurap ang kidlat. Mula sa malalalim at dumadagindong na maitim na ulap, 10,000 kidlat ang bumulusok pababa. Ang napakalaking kapangyarihang iyon ay naging dahilan upang yumanig maging ang Thunderswarm Mountain. Nangangahulugan ito na kahit ang hanay ng mga nasa ika-6 na baitang ay nahihirapang tiisin ang gayong lakas. Ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo ay nangalay, sumisigaw sa takot habang sila ay umaatres. Hindi na sila nang ahas na manatiling malapit kay Satyr-Gord. Sa pagkakataong ito, maaaring madurage sila ng kidlat. Si Satyr-Gord, na may takip na tainga, ay tumingin sa kulog ng may purong pagkamuhi at galit. Satyr-Gord, kung tatayo ka pa rin pagkatapos nito, ikaw ang karma ko na babalik para kagatin ako. Huminga ng malalim, nagngalit si Ethan at nagbago ang senadorias ng kamay niya. Boom! Daan-daang libong kidlat ang umulan. Nagpaikot-ikot ang mga ito at bumuo ng isang dragon na umiikot sa bawat bangin habang umuungal. Ang ganitong mapanirang kapangyarihan ay tila naghahangad ng kalipol ng buong mundo. Tiyak si Ethan na gagawing tigang ng dragon ng kidlat ang Thunderswarm Mountain na ito at ang lahat ng bagay sa loob ng 100 milya. Tanging ang mga array controller lamang ang mabubuhay. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Pero siya ang Demonic Emperor, na tumataas sa ibabaw ng bundok ng mga buto. Kung gusto niya ang kapangyarihan ng Invincible Scamp, walang lugar dito ang awa para sa ilang iba't ibang nilalang. Umungol. Umuungal ang buong langit nang bumagsak ito. Naramdaman ni Satyr-Gord ang matinding kalupitan na tumutuon sa kanya, napilitan siyang pumikit dahil sa nakakasilaw na liwanag. Tumunog ang kanyang mga tainga dahil sa mga biglaang pagsabog at ngayon lamang, sa wakas, pinakawalan ng kanyang mga kamay ang mga ito, na bumubuo ng isang maliit na kamao. Pagkatapos, isang suntok ang tumama sa ulo ng dragon na may kidlat, na naglabas ng kakaibang alon. Hindi man lang itinapat ni Satyr-Gord ang dragong kidlat sa kanyang mga mata. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang alon na pinakawalan niya ay lumipad na parang bulalakaw, tinutulak pabalik ang dragong kidlat. Sa bawat lugar na nadampi ng alon, gumuho ang kidlat. Magugulat ang mga tao kung paano ito nagsimula sa ulo ng dragong kidlat, na ginagawang mga maliliit na butil ng liwanag. Ang alon ay pagkatapos ay dumaan sa dragong kidlat at sumabog ng napakataas. Ang dumadagindong at maitim na ulap na may kulog at kidlat ay may butas na 1 milya ang lapad sa gitna, na nagpapahintulot sa mainit na sinag ng araw na dumaan. Paf! Paf! Umungol, dumura ng gusi na Ethan at Jigo, at lubos na natigilan. Nahadjep ni Satyr-Gord ang larawan ng isang Diyos ng digmaan, sa gitna ng araw na sumisikat sa kanya mula sa malawak na butas sa kalangitan. Nawala ng masabi ang dalawa. Napakalakas talaga ni Invincible Scamp. Hindi nakakapagtaka na kaya niyang harapin ang buong imperyo at manalo pa rin. Bumantong hininga si Ethan, talo na ako ngayon. Elderly, ayusin mo ang mga ulap, oras na para tumakas. Wala sa aking kakayahan si Invincible Scamp. O baka, mahuli na lang natin siya sa mas magandang pagkakataon.
Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jigo na sumuko si Kindstone. Ngunit ang imahe ni Saturgord na madaling nakayanan ang isang hanay ng mga nasa ika-6 na baitang ay nagdulot sa kanya ng panginginig. Isang pambihirang tao lamang ang makakakontrol sa isang kakaibang tao. Sina Ethan at Timur ay mga kakaibang tao rin ngunit malayo pa ang kanilang lalakbayin para maging mga halimaw. Ngumiti ng malungkot si Jigo at ginaya ang senyales ni Ethan sa pagtatapal ng butas sa langit. Pagkatapos ay ipinadala nila ang utos ng pag-atres sa 4 na demonyo. Hindi na nila ginamit ang array para sakupin ang Invincible Scamp, kundi para bumili ng oras. Kung hindi sila makakalabas dito ng buhay. Ito na marahil ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ni Ethan ng kawalan ng kakayahan. Lalo na si Ethan, dahil sa kanyang tuso at walang kapintasang mga plano. Lahat sila ay nawalan ng lakas sa harap ng batang iyon. Tunay ngang nalampasan ng ganap na kapangyarihan ang anumang tukana. Ngunit nang makita ang nagbabantang itim na ulap na nagtitipon, umungol si Saturgord, "Kayong 6 na walang hiya, sinabi ko na sa inyo na kinasusuklaman ko ang kidlat. Pero, nang ahas pa ba kayong magpatuloy?" Kasabay ng isang pagsinghot, napadyak si Saturgord. Sa 2 hakbang, walang tigil na nayanig ang 4 na bangin ng Thunderswarm Mountain. Nanginig sina Ethan at Jigo, nanginginig sa kaibuturan. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay nagpagulo sa kanila sa takot. Hinigpitin ni Saturgord ang kanyang mga kamao sa tagiliran, na parang itinutuon ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sumugod siya. Isa na namang alon ang kumalat sa lahat ng dako, dahilan para yumugyog ang lahat ng nahawakan nito. Habang nasa gitna si Saturgord, ang lahat sa paligid niya ay nag-iba at naging alikabok. Mukhang mabagal ang alon ngunit ang totoo ay napakabilis nito, wala itong iniwang anuman kundi alikabok. Sumigaw si Ethan, nakakabaliw ang kapangyarihan ng batang yan. Kaya niyang yanijin ang espasyo gamit lang ang isang suntok. Takbo, walang magagawa sa kanya ang mga nasa ika-6 na baitang. Hindi natin siya kayang harapin. Pumunta ka sa ilalim ng lupa, wala nang makakatakas pa. Namutla si Jigo sa gulat. Alam niyang si Saturgord ay parang Diyos, ngunit ngayon ay hindi na ito isang pagmamalabas. Napag-iwanan ng bata ang hanay ng mga nasa ika-6 na baitang na parang napakadali lang, isang hanay na nagkulong sa mga eksperto sa Radiant Stage ng 10 taon. Paano siya naging tao? Hindi sila nakahakbang ng 2 hakbang nang dumaan ang alon patungo sa kanila at patungo sa abot tanaw. Boom! Anumang bagay na nasa loob ng 100 milya ay dinurog. Nang hamupa na ang alikabok, ang tanawin ay labis na nakakabighani at imposibleng maisip. Sa abot ng mata, sa kahit anong direksyon, hanggang sa huling hibla ng damo, lahat ay nawala. Sa isang iglap, pinatag ni Saturgord ang bilog na 100 milya ang lapad. Kung tungkol sa Thunderswarm Mountain at sa mga itim na ulap, parang hindi talaga sila umiral. Gumapang sina Ethan at Jigo mula sa ilalim ng lupa, nanginginig sa nakita. Lumabas din ang 4 na demonyo at napanganga, takot na takot. Hawak ni Wimp Demon ang kanyang ulo habang nanginginig ito na parang dahon. Gusto niyang ibaon ang kanyang ulo, kahit ano, basta't maalis nito ang imahe ng maliit na halimaw na iyon sa kanyang ulo. Kasuklam-suklam si Saturgord. Kung hindi dahil sa napapanahong payo ni Katie wala Kindstone, wala na sana silang iba kundi alikabok ngayon. Nagdalamhati ang marahas na demonyo sa loob. Kakaiba talaga si Invincible Scamp. Hindi na natin siya pwedeng guluhin kahit gaano pa tayo pahirapan ni Katie wala Kindstone. Hindi na tayo dapat sumang-ayon sa ganoong kawalang ingat na plano. Nangako ang 4 sa kanilang sarili. Kahit walang kaalam-alam, alam nilang lahat ang katotohanang nakatayo si Saturgord sa likuran nila na may malamig na mukha. Kumislap ang uhaw sa dugo sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanilang maalikabok na likod. 237. Nahuli ko na kayo, mga walang hiya. Isang nakakapangilabot na boses ang gumapang mula sa likuran ng 4. Natigilan ang kanilang mga katawan at agad na lumingon upang makita ang galit na titig ni Saturgord. Dahil sa takot, nanginig ang 4 habang nakayuko ang kanilang mga ulo, hindi nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Kinamot ni Saturgord ang kanyang ilong, tiningnan ang 4 ng malamig at sumanghal, sino ang sumuntok sa akin? Hakbang pasulong. Nagawa niya.
Hindi man lang itinaas ng apat ang kanilang mga ulo habang tatlong demonyo ang direktang nakaturo kay Violent Demon. Parang gustong sipin ng marahas na demonyo ang puwet ng mga walang kwentang ito, ngunit mahina siya na parang kuting sa harap ng matalim na tingin ni Satyr-Gord. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isang malungkot at umiiyak na ngiti, "Hindi ko kasalanan, hindi ko sana gagawin iyon kung hindi ako napilitan." "Oh, sino ang pumilit sa iyo kung ganoon?" Kumunat ang noo ni Satyr-Gord at humigpit ang mga kamao. Lumunok ng tuyo, napasigaw si Violent Demon, "Ito ay langit-ngit." Nanginig ang marahas na demonyo ng sandaling iyon at nanigas ang kanyang panga, ngunit hindi makapagsalita. Para bang may itinulak sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, isang masayang sigaw ang narinig nila, "Satyr-Gord, nandito ka na sa wakas. Salamat sa Diyos, akala ko hindi ka na natin makikita muli." Nagtayuan ang mga katawan ni Ethan at Jigo. Habang ang mukha ni Jigo ay tensyonado dahil sa pagkabalisa, sa kabilang banda, ang kay Ethan ay puno ng kagalakan, na parang walang kapintasan. Niyakap pa niya si Satyr-Gord ng isang lumang estilo. Alam na ngayon ng apat na demonyo kung bakit nasasakal ang marahas na demonyo sa sarili niyang boses. Ginagawa na ng Bloodworm ni Ethan ang dapat gawin. Nasa kamay ng dalawang ito ang buhay ng apat na demonyo. At ang pag-atake sa kahit sinong panig ngayon ay tiyak na kamatayan kahit anong paraan pa nila ito hiwain. Kaya ibinaon ng tatlong demonyo ang kanilang mga ulo sa lupa upang maiwasan ang pagtingin sa kahit sino. Nanginig at nanginig ang mukha ng marahas na demonyo. Natatakot siya para sa kanyang buhay. Iniisip niyang kukunin ni Ethan ang kanyang buhay para protektahan ang kanyang sarili. Pagkaalis sa yakap ni Ethan, tinitigan siya ni Satyr-Gord ng may sama ng loob. Nagulat si Ethan at nagkunwaring inosente, "Anong problema? Bakit ka tumakbo? Bakit ka naglagay ng hanay ng mga kidlat dito?" Bulyo ni Satyr-Gord sa kanya. Napalunok si Jigo ng tuyo, nanigas ang buong katawan niya, habang nanginginig ang apat na demonyo. Tanging si Kindstone lang ang may gulat na ekspresyon, "Anong pinagsasabi mo? Sino ang nagtakda ng array? Hindi mo inilagay ang hanay ng kidlat. Parang, sa tingin mo ba ay makulong pa rin kami kasama mo kung maaari?" Umikot ang mga mata ni Ethan. Nawala ng imek si Satyr-Gord, nagulat ang apat na demonyo, habang nangingibabaw ang kalituhan sa lahat ng naruroon. "Sinasabi mo bang nakulong ka rin doon?" Wika ni Satyr-Gord, may bahid pa rin ng galit ang tono niya, kahit mahina. Bumantong hininga si Ethan at umiling, "Syempre naman, kung hindi ay matagal na sana tayong nakabalik na may dalang sangkap." "Ano, nakulong ka rito para lang makakuha ng sangkap?" Sigaw ni Satyr-Gord, ngayon ay hamupa na ang kanyang galit. Tumanggaw si Ethan habang pabuulong na sinasabi, "Satyr-Gord, alam mo ba kung bakit may hanay ng kidlat para sa ika-6 na baitang dito?" Umiling si Satyr-Gord, isang senyales na lubos na niyang napaniwala ang kasinungalingan ni Ethan. Dahil may mahalagang sangkap dito para sa ika-8 baitang. May gumamit ng array para protektahan ito. Wika ni Ethan, "Para matulungan kang makuha ang sangkap na iyon, kinailangan naming pumunta sa yungib ng mga leon, at halos hindi kami nakalabas ng buhay. Pero mabuti na lang at nakarating ka rito sa tamang oras. Pero bakit mo sinabing tumakas kami? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na pupunta kami sa isang pangangaso ng sangkap?" "Ah, ganoon." Namula si Satyr-Gord, kinakalikot ang kanyang mga kamay, parang batang nasalo ng kamay sa garapon ng cookie. Medyo naaasar at medyo nakokonsensya. Hinarap nila ang panganib para sa kanya, ngunit narito siya at sinisisi sila dahil sa kahihiyan. Bumantong hininga si Ethan, tinitigan si Jigo, at ang dalawa ay nagpakita ng isang walang inaalala ng ngiti. Si Satyr-Gord ay talagang kasuklam-suklam, ngunit dalisay bilang isang bata, at higit sa lahat, madaling lokohin. Natulala ang apat na mapanlinlang na mga demonyo. Kinatatakutan nila ang bata dahil sa kapangyarihan nito. Ngunit kahit na lumipas ang 3 siglo, isa pa rin siyang bata, madaling lokohin. Bakit hindi nila naisip iyon? Ngunit ang pagkamahiyain ni Satyr-Gord ay tumagal lamang ng 1 segundo habang itinuturo niya ang malupit na demonyo ng nakakunot ang noo, "Bakit sila malayang gumalaw sa hanay, at sinuntok pa ako? Malinaw na laban ka sa akin."
Nanginginig silang lahat at nakaramdam ng gulat at takot, habang ang apat na demonyo ay yumuko. Basang-basa ang noo ni Jigo, tuyo ang kanyang mga labi, at humingin ng may pag-aalala kay Ethan para humingi ng tulong. Maaaring isa siyang bata sa puso at isipan, ngunit alam ng lahat ang kaguluhang idinulot niya kay Titans 300 taon na ang nakalilipas. Hindi naman ganoon kadaling lokohin siya. Ito ang plano ni Ethan noon pa man. Kung hindi nila siya mahuli gamit ang mga armas, magsasagawa sila ng isang dula. Magkukunwari rin silang biktima, at tatapusin ang panganib ng kamatayan para sa kapakanan ng bata. Naging dahilan ito para maipaliwanag kung bakit sila nasa hanay, at nakakuha rin ng sympathy point sa bata. Kung walang anumang matibay na ebidensya, kahit na nagdududa ang bata, hindi niya sila basta-basta mababasura kung ginagawa nila ang lahat para makahanap ng mga sangkap para sa kanya. Kaya, hindi kailanman nagpakita sina Ethan at Jigo habang nagtatrabaho ang hanay, para lang maisagawa nila ang dulang ito, at mabigyan ang kanilang sarili ng paraan para makalabas. Sino nga ba ang mag-aakala na ang hiniling ni Ethan ng apat na palihim na demonyo na abalahin ang bata ay umabot pa sa puntong sinuntok siya nito? Ngayon, nakakainis ang ginawa niya. Katie wala Kindstone, ano kaya kung itapon natin ang maliliit na kalokohang ito sa mga lobo? Nagsalita si Jigo gamit ang kanyang mga mata. Napakurap si Ethan habang kinakabahang nakatingin sa kanya ang apat na demonyo. Ramdam na ramdam nila kung paano ang mga sumunod niyang salita ay may kapangyarihang iligtas at hatulan sila. Kung gagawin silang mga scapegoat ni Ethan, wala silang pagkakataon, maliban sa isang mabilis na kamatayan. Sa mismong sandaling ito, walang gumalaw. Nakatitig si Satyr-Gord kay Kindstone, naghihintay sa kanyang sagot. Nakatingin din sa kanya si Jigo, naghihintay sa kanyang desisyon. Apat na mapanlinlang na demonyo ang nagmamakaawa sa kanya gamit ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga kaawa-awa at mapanglo na mga mukha. Nasa kanya ang buhay ng lahat. Sa wakas ay bumukas ang bibig ni Ethan, at sa halip na sumagot, tinanong niya si Satyr-Gord, alam mo ba ang arrays? Hindi. Prangka ni Satyr-Gord. Nahulaan ko na yan. Ang galing niyan. Ha! Tinitigan siya ni Satyr-Gord at mabilis na sinabi ni Ethan, hahaha, huwag mong intindihin ng mali. Gusto ko lang ipaliwanag sa iyo ng malinaw para hindi mo matimbang ang konsensya mo sa mga pagpatay sa mga inosenteng tao. Hinimas ni Ethan ang kanyang baba habang nagsisimula, ang mga array ay may grado mula 1 hanggang 12 ayon sa kanilang lakas. Kung tungkol sa kanilang uri, sila ay mga array na pang-trap, pang-killer, at pang-bewildering. Ang Thunder Array na iyon ay uri ng pang-killer. Pero mayroon din itong nakatagong array na pang-trap. Napansin mo ba? Tumanggaw si Satyr-Gord. Alam niya na sa sandaling makapasok siya sa hanay ay kailangan niyang makalusot ng mabilis kung gusto niyang makawala. Pero napansin mo rin ba ang nakakagulat na hanay? Ngumiti si Ethan nang may bahid ng pagkabigla. Umiling si Satyr-Gord, sinasabi mo bang may nakalilitong bumungad sa akin? Pero saka siya sumanghal, hindi pwede. Wala akong naramdamang ilusyon sa paligid ko. Maaaring peke ang nakikita ko, pero hindi ako binaygo ng ilong ko. Sinaktan ako ng lalaking iyon at nahuli ko siya na wala sa oras. Nanginig sa takot si Violent Demon nang itinuro siya. Sa sandaling iyon, mas naging mahina siya kaysa kay Wimp Demon. Pinagmasdan siya ng lahat ng may pangungutya, ito ang unang beses na nagtatago ako sa likod mo, pare. Pero sa harap ng lahat ng ito, umiwas ng tingin si Ethan, hindi ko sinabing nahuli kayo sa isang ilusyon, pero nahuli nga siya. Itatanong ko sa inyo ito. Talaga bang inatake ninyong apat si Satyr-Gord? Nanginginig ang apat, tumugon sa ibig sabihin ni Katie wala Kindstone. Binibigyan niya sila ng daan palabas. Kaya umiling sila at yumuko, akala namin ibang tao kayo. Patawarin niyo po kami. Ganoon ba? Kung gayon, sino ba yung maliit na halimaw na pinagkakaguluhan mo? Tinitigan sila ni Satyr-Gord ng masama. Agad na itinuro ng apat si Ethan, siya. Kumunat ang mukha ni Ethan at kumuulo ang kanyang galit. Hindi ba't ibig sabihin noon ay gusto na nila siyang patayin? Pero hindi ito ang tamang oras para makipagtalo sa apat na hanggal na ito. Nagdududang tumingin sa kanya si Satyr-Gord, halimaw ka rin ba?
Bago ka pa man makilala, tinawag na nila akong ganyan. Kasabay ng isang nakakahiyang tawa, kumuyam ang mga kamao ni Ethan at bumukas ang mga pakpak ng kidlat sa likuran niya, may makakagawa ba nito? Kumaibot ang mga mata ni Satyr Gord, nakikita ko. Akala ko dati ay gumamit ka ng lumilipad na kayamanan ng demonyo gayong ang totoo ay nakatali ito sa iyong katawan. Napakalaki mo talaga. Tapos na iyon. Nagdududa pa rin si Satyr Gord, ngunit wala siyang makitang makatwirang dahilan para guluhin sila. Binigyan ng lahat ng thumbs up si Ethan, bilang paghanga sa kanyang sopistikasyon, at pagtatapos sa nakamamatay na sitwasyong ito. Bamantong hininga si Ethan at natuwa sa loob-loob niya. Salamat sa Diyos at nakilala natin si Satyr Gord. Kung iba pa iyon, hindi sana lilipad ang lantara na kasinungalingang ito at sana ay napatay na lang tayong lahat. Lahat dahil sa pagdududa nila. Mas gugustuhin pa ng kahit sino na pumatay ng 1,000 inosente kaysa makaligtaan ng salarin. Dito naiiba si Satyr Gord. Alam ni Ethan na binantayan niya ang pamilya ng imperyo sa loob ng 300 taon para lamang sa isang pangako. Ngunit pagkatapos niyang maging bilanggo, saka lamang niya lubos na naunawaan na para sa batang ito, ang mga salita ay ginto, at kailangan niya ng isang mabuting dahilan kapag humaharap sa sinuman. Nang patayin niya ang kalahati ng mga lungsod ng imperyo, iyon ay dahil itinulak siya ng iba. Hindi siya ang nagsimula. Kaya gumawa si Ethan ng isang magiting, walang ingat, at matapang na sugal. Ngunit kahit ito ay mayroon lamang 5 pang pagkakataon. Kung matigas pa rin ang ulo ni Satyr Gord, maaari na lamang silang sumuko sa kanilang kapalaran at sa ugali ng bata. Mabuti na lang at napakamoral ng bata, hindi niya binabago ang bigat niya ng walang sapat na dahilan. Huminga ng malalim si Ethan at ngumiti. Pero biglang nagsalita si Satyr Gord, teka lang, dahil ginawa niyo ito para sa isang sangkap, nasaan ito? Natigilan silang lahat muli. Isang makalangit na kayamanan ang isang sangkap para sa ika-8 baitang. Paano nila ito mahahanap ng ganoon lang? Muling bumaba ang tingin ni Satyr Gord. 238. Kung walang sangkap para sa ika-8 baitang, kung gayon ang lahat ng ito ay isang kasinungalingang niluto ninyong lahat. Pinagmasdan ni Satyr Gord ang bawat isa ng may paghihinala. Galit na galit ang marahas na demonyo, na level up mo ang lahat sa loob ng 100 milya. Alikabok na ang sangkap na iyan ngayon. Kalokohan. Sampay ni Satyr Gord, ang isang sangkap para sa ika-8 baitang ay isang makamundong kayamanan, nagtataglay ng espiritualidad. Kung maiisip mo ang maghukay sa ilalim ng lupa sa isang mahalagang sandali, maiisip mo rin. Kay kung ganoon ay nakatakas na iyon. Ungol ni Wimp Demon. Sumanghel si Satyr Gord, kalokohan pa. Naamoy na ng ilong ko ang amoy nito kahit 1,000 metro sa ibaba. Paano ko naman ito napapansin? Tikong gayon. Pagkakataon na ni Sly Demon ang tumayo sa pwesto at tinakpan ang lumalaking butas sa kasinungalingan. Ngunit sa sobrang pagkautil niya, wala ni isa sa kanyang mga sinabi ang may katuturan, kahit nahalata sa kanyang mga mata na gusto niya itong sabihin. Sumanghel si Satyr Gord, habang tinitignan sila ng may matinding uhaw sa dugo, hay nako, kung wala ang sangkap na pang 8th grade, ang lahat ng sinabi ninyo sa ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Kayo ang nagtayo ng hanay ng kidlat. Kinakabahan silang lahat ngayon at giniginaw hanggang buto. Teka lang. Sumigaw si Ethan nang may sakit sa mukha, totoo nga ang sangkap ng ika-8 baitang. Gusto talaga nitong tumakas pero nahawakan ko ito nang biglang gumuho ang hanay ng kidlat. Hindi mo naramdaman ang amoy nito dahil inilagay ko ito sa singsing ko. Nagpakita ang kamay ni Ethan ng isang kumikinang na sangkap. Ang matamis na amoy na inilabas nito ay nakatulong upang mapawi ang pagod na isipan ng lahat. Natulala si Satyr Gord. Totoo ang sangkap para sa ika-8 baitang. Kahit hindi siya maniwala kay Ethan, wala na siyang ibang magagawa kundi ang gawin iyon. Hindi may kakaila ang patunay. Matibay ang dahilan ng 6 sa pagtakbo papasok sa hanay. Sila lang ang nakakaalam ng kanilang ginawa, at kahit paano pa nila ipaliwanag, hindi kailanman matutuklasan ni Satyr Gord ang katotohanan. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Dahil nasa kamay niya ang isang sangkap na pang ika-8 baitang, ano ang malaking problema na matrap sa isang array nila?
Sapat na ang kabayarang ito kahit na kailanganin pa niyang dumaan sa pangalawang array. Dinilaan ang kanyang tuyong labi at napakamot sa ulo sa kahihiyan. Ops, mali pala ang ginawa ko sa inyo, mga pare. Ibinigay niyo talaga ang lahat para sa akin. Kung gayon, akin ba itong sangkap para sa ikawalong baitang? Natahimik si Ethan, nahihirapan siyang tumango. Kinuha ito ni Satergord at inihagis ang sangkap sa kanyang bibig at nagsimulang ngumunguya. Sa katunayan, kahit na ihanda mo pa ang array, puro tubig lang ito sa ilalim ng tulay. Kung ang bawat array ay may sangkap na pang-8 grade, ako ang unang tatalo, hahaha. Magpahinga ka na lang, hindi na sayang ang mga pagsisikap natin. Ngumiti si Ethan, ngunit umiiyak siya sa loob. Dumudugo ang puso niya sa bawat kagat. Nakuha niya ang sangkap na iyon para sa ikawalong baitang mula sa 100-pill meeting ng Drifting Flowers Edifice, at isa lang iyon. Itinago niya iyon para sa isang espesyal na okasyon, ha? Sino ang mag-aakala na masasayang lang iyon kay Satergord para pakalmayan ang kanyang galit? Pero alin man iyon o ang kanyang buhay. Ito ang unang pagkakataon na natalo ng ganito kalaki si Ethan. Habang nilalamon ni Satergord ang sangkap, lumapit si Jigo sa tabi niya at tinapik ito, isa lamang itong makamundong pag-aari, Katie wala Kindstone. Sa pamamagitan lamang ng pagiging buhay mo makakatanggap ka ng mas marami pa nito. Oo, hindi ko alam na may sangkap pala si Katie wala Kindstone para sa ikawalong baitang. Isa pa, mahal na mahal kami ni Katie wala Kindstone kaya isinuko niya ito. Naaantig kami. Sumingot ang apat na mapanlinlang na demonyo. Sa halip, sinaman ang tingin ni Ethan, tumahimik ka nga, namuhunan ako sa iyo at inaasahan kong babayaran mo ako ng kahit 10 beses. Papakalmahin muna natin ang Diablo saka tayo mag-iisip ng kung ano mamaya. Oo. Tumanggaw silang lahat ng masunurin. Lalo na ang apat na demonyo, na tumingin sa kanya ng may kaunting paggalang. Hindi tulad ng dati na puro takot lang ang naroon. Ugong. Isang biglaang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa layong libu-libong milya. Kumunat ang noo ni Ethan at tumingin sa paligid, hindi ba't patag ang Thunderstorm Mountain? Saan nanggagaling ang ingay na iyon? Baka totoong bagyo. Kinamot ni Jigo ang kanyang balbas. Pero umiling si Ethan, malayong mangyari. Pinatahimik ng 2 kamao ng bata ang lahat sa loob ng 100 milya, pati na ang mga ulap. Kaya saan nanggagaling ang kidlat na ito nang walang anumang ulap sa paligid? Napatunayan ni Jigo na makatwiran ang paliwanag ni Ethan. Katie wala Kindstone, tingnan mo, may mali sa bata. Ikaw ba ang naglagay ng lason sa sangkap ng ikawalong baitang? Sigaw ni Sly Demon at itinuro si Satergord. Nakita ni Ethan si Satergord na tinatakpan ang kanyang mga tainga at nakayuko ang kanyang nanginginig na katawan. Kahit ang kanyang pinakamasarap na pagkain, ang sangkap para sa ikawalong baitang, ay kalahati lang ang kinain sa lupa. Sumigaw sa tuwa ang marahas na demonyo, Katie wala Kindstone, kahanga-hanga ka, napakatalinong harapin ang bata. Sabihin mo sa amin, paano mo siya nilason? Ang mga plano natin ay palaging nabibigo ng maladyos na ilong na iyon. Tumahimik ka na nga, wala akong ginawa. Sinaman sila ng tingin ni Ethan saka humarap kay Satergord, mukhang walang problema sa bata. Kaya siguro dahil sa kalagayan ng pag-iisip niya. Ha! Nagtaas ng kilay si Jigo, ngunit pagkatapos ng kaunting pagmumuni-muni ay napasigaw siya, takot yan. Bakit nga ba alam na alam ng dakilang Satergord ang takot? Ano? Nagulat si Ethan at ipinaliwanag ni Jigo, noong nagtuturo ako ng mga batang walang hiya sa Regent Estate, napakahigpit ko. Kaya naman, may mga mahina ang loob na sumuko dahil lang sa boses ko, at ginagaya ang poster niya ngayon. Karaniwan kong pinapaalis ang sinumang nakita kong kumikilos ng ganito. Kung wala akong lakas ng loob, hindi ko sasayangin ang oras ko sa kanila. Sinasabi mo bang natatakot siya? Pero ano ang maaaring magdulot ng ganitong takot sa maliit na halimaw na ito? Nabahala rin ang puso ni Ethan. Ugong. Lalong lumakas ang kulog at gulat na tumingin si Ethan sa langit. Pagkatapos ay isang kidlat ang biglang kumislap at ang langit ay dumilim na kasendilim ng gabi, na parang isang malaking kamay ang humawak sa lugar. Sumunod, ang lilang kidlat ay nagsimulang bumagsak ng walang tigil. Bawat lugar na kanilang tinamaan ay naging alikabok, kumakalat kahit saan.
Nanlaki ang mga mata ni Ethan at sumigaw, Lightning Canyon. Tama, isa ito sa tatlong mapanganib na sona ng kontinente, ang Lightning Canyon. Ito ang lugar na matagal nang pinupuntahan ni Ethan, ang labi ng Heavenly Emperor. Minsan nang naikwento ito sa kanya ni Jackson at inihahanda na niya ang sarili mula noon. Ngunit dahil sa sunod-sunod na kakaiba at hindi maiiwasang mga pangyayari, kinailangan niyang ipagpaliban muna ang mga ito. At ngayon, sa isang iglap, lumitaw ang itlog ng Thunder Skylark sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang kumikislap na itlog na ito nang may mapait na mukha. Nang hinayang siya, bakit hindi ko pa napisa ang itlog na ito pagkarating ko rito? Ngayong wala na ang Thunder Swarm Mountain, paano ko ito gagawin? Pero kahit nagawin niya, wala ring silbi ang sisiw sa Lightning Canyon. Kung mas maaga ko lang sana itong napisa. Tumigas na sana ito pagkalipas ng ilang taon. Parang idinikta ng tadhana na hindi pa ito ang oras niya para pumasok sa Lightning Canyon. Habang pinapanood ang mga lilang kidlat na bumabagsak mula sa mga ulap, bumantong hininga si Ethan at lumipad palayo sa kanila, Terra na. Mabilis na sumunod ang lima pa. Narinig nilang lahat ang tungkol sa kilalang-kilalang panganib ng Lightning Canyon. Ang pagpasok dito ay parang pagpapakamatay. Ang pinakamahusay na paraan ay ang makaalis dito kasunod si Ethan. Mabuti na lang at dumating ang Lightning Canyon at ang kanilang bilis ay higit pa sa sapat para maalis sila sa peligro. Pero lumipad sila sandali at biglang lumingon si Ethan, nasaan ang batang yan, Satyr Gord. Natuklasan niya na ang matapang at makapangyarihang Invincible Scamp ay tumutugon tulad ng sinumang bata sa sitwasyong ito. Nanginginig siya at napapikit, nawawala ng katwiran dahil sa takot. Hahaha, takot sa kidlat ang bata. Saan napunta ang mabangis niyang ugali? Pangungot siya ni Violent Demon. Sumama sa kanya ang iba pang mga demonyo, ngunit si Ethan ay huminto sa pag-iisip. Pagkatapos, bulalas niya, naiintindihan ko. Hindi siya takot sa kidlat, kundi sa lilang kidlat. Nagkamali tayo mula pa sa simula. Hi. Katie wala Kindstone, nagbibiro ka. Sino ba naman ang hindi takot sa lilang kidlat? Kahit ang mga sect leader natin ay magtatalon kapag nakita nila ito. Tumawa si Violent Demon. Umiling si Ethan at natoon ang tingin kay Satyr Gord, iba ang batang ito. Ang iba ay may lakas ng loob na tumakbo, ngunit ang bata ay kulang pa rin. Ano nga ba ang koneksyon niya sa Lightning Canyon? Biglang sinabi ni Ethan, Elderly, umalis na kayo ng mga demonyo. Ilalabas ko na siya. Hindi, Katie wala Kindstone. Balisa ni Jigo, malapit nang bumaba ang Lightning Canyon at malapit ka na maduraj hanggang mamatay. Hindi mo maaaring ipagsapalaran iyon. Oo nga, Katie wala Kindstone, hayaan mong mamatay ang punk na yan kahit wala tayong pakialam. Hindi ba't makapangyarihan siya? Tingnan natin kung paano niya kayang hawakan ang lilang ilaw. Dumura ang marahas na demonyo at tumango ang mga demonyo. Ang apat na demonyo ay puro gulo lamang sa ngayon, ngunit simula nang iligtas ni Ethan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang sangkap para sa ikawalong baitang, nagbago ang kanilang pananaw. Mas pinaburan nila si Ethan, kahit kaunti. Natuwa si Ethan ngunit nakadesisyon na siya, Elderly, kung may mangyari sa akin, ikaw na ang bahala sa apat na ito. Huwag mong hayaang baligtarin nila ang angkan. Binaril ni Ethan si Satyr Gord. Katie wala Kindstone. Sigaw ni Jigo, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang naglalahong anyo nito sa gitna ng lilang kidlat. Nagngangalit ang mga ngipin niya, pinagmasdan ang mga demonyo at lumipad palayo, Terra na. Kumusta naman si Katie wala Kindstone? Babalik siya. Matigas ang mga mata ni Jigo. 239. Ang mga lilang kidlat ay nag-aikid ng sapot ng gagamba habang pinupukpok nito ang kalangitan, para bang ang kalangitan ay nabibiyak. Pagkatapos, isang kidlat ang bumagsak sa harap ni Satyr Gord. Nakita ni Ethan ang nanginginig na bata sa gitna ng kidlat at sumigaw, Satyr Gord, tumigil ka na sa pangangarap at tumakbo ka na. Ayaw mo na bang mabuhay? Save. Umiling si Satyr Gord at nauutol na magsalita. Ano? Sigaw ni Ethan. Iligtas mo ako. Ipinakita ni Satyr Gord ang kanyang kaawa-awang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nabigla si Ethan.
Hindi niya akalain na ang bangungot ng dakilang Satyr Gourd ay lilang kidlat. Tunay siyang naging isang batang binalot ng takot. Nakasimangot na ngumiti si Ethan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bata at lumipad palayo. Hindi ba't halata naman na dapat niyang tuparin ang kahilingan niya? Matagal nang iniisip ni Ethan na dapat nasa ilalim niya ang bata, pero dahil mahirap siyang palakihin, paano siya magtatagumpay? Ngayon lang, sa pinakamahinang kalagayan ng bata, dumating ang pinakamagandang pagkakataon. Ito ang tanging dahilan kung bakit tinanggap ni Ethan ang panganib na iligtas siya. Kung hindi, dahil sa bulok niyang ugali, hindi siya mahuhuli na patay na Nagel iligtas ng kahit sino. Ito ang pagkakataong hinding-hindi niya malilimutan, ang magkaroon ng pinakamalakas sa Titan sa kanyang utos. Kapag mataas ang nakataya, mataas din ang balik. At sa pamamagitan lamang ng malaking panganib na ito niya makukuha ang isang di matatawarang nasasakupan. Malamig na tumawa si Ethan sa loob-loob niya, tinapat ni Satyr Gourd ang kanyang pangako sa loob ng 300 taon matapos matalo sa isang masamang taya. Ngayong nailigtas ko na siya, hindi ba niya ibibigay ang lahat para mabayaran ako? Hihihi. Kasama si Satyr Gourd sa likuran ko, tingnan natin kung paano manggahas ang mga walang hiya sa Regent Estate na iyon na gamitin ang kahit isang daliri laban sa akin. Nakikita na ni Ethan ang hinaharap, kung saan ang 7 bahay ay nasa paanan niya. Sayang nga lang, kung ano ang iminumungkahi ng tao ay itinatakda ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ang kanyang panganib ay maaaring maging nakamamatay. Kasabay ng isang nakakagulat na kalabog, ang pira-pirasong kalangitan ay lubusang nawasak, na nagpapakita ng isang malaking itim na butas sa kalangitan. Bumagsak ng libo-libo ang lilang kidlat, dinudurog ang anumang mahawakan nito. At ang bagyong pinasiklab ng kidlat ay nagtulak sa lahat sa madilim na kalaliman na iyon. Lumilipad si Ethan gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan nang biglang may isang kapangyarihang humawak sa kanya, dahan-daang hinigop siya papasok sa itim na butas. Parang isang di nakikitang kamay, gusto siyang ihagi sa walang katapusang kalaliman. May pusong nakasuot ng gato, mas bumilis si Ethan gamit ang kanyang mga pakpak. Ngunit hindi siya nakaangat kahit kaunti, lalo pang bumagsak sa gitna ng lilang bagyo ng kidlat. Lalong lumaki ang pagkabalisa ni Ethan at nabasa ang kanyang noo. Lalong lumala ang sitwasyon. Kaya't humarap siya sa takot na si Satyr Gourd, malapit na tayong mahilo. May magagawa ka ba? Nanginginig si Satyr Gourd sa buong oras na ito, kahit ang boses niya ay nababalot ng takot. Pero kahit na ganito ang normal niyang kalagayan, ang unang reaksyon niya ay ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Oh, pakiusap. Ikaw ang Nagel iligtas, natatandaan mo ba? Ngayon humihingi ka ng tulong sa akin. Iisipin mo bang manganginig ako rito nang walang ginagawa kung may paraan ako palabas? Bamantong hininga si Ethan, alam niyang handa na ang bata na magbilang, takot na takot sa lilang kidlat. Ang sarili niya lang ang maaasahan niya. Ngunit saan man siya tumingin ay kulay lilang kidlat. Bukod sa kidlat, mayroon lamang mas maraming kidlat. At habang ang sumisipsip na kalaliman ay ginagawa ang lahat ng makakaya nito upang lumunin sila sa masikip na kurtina ng liwanag. Ang pinakamagaan na paghawak ay pipigil sa kanilang mga puso. Ganito ba mawawala ang sugal at ang buhay ko? Sa Lightning Canyon. Nagngalit ang mga ngipin ni Ethan, ayaw sumuko kahit isang segundo. Patuloy pa rin siyang nagpupersage para makaalis doon. Boom! Bigla, isang kulay lilang bolt ang tumama sa kanyang likod, na nagtulak sa kanya upang dumura ng dugo. Nang mawala ng balanse, siya ay napadpad papasok sa walang hanggang hukay. Habang pinupunasan ang kanyang dugo, natuwa si Ethan, buti na lang at isa lang itong Third Heaven Purple Lightning, katulad ng kay Kuya Jackson, kung hindi ay mawawala na ako. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin nang bumagsak ang pangalawang kidlat. Sa pagkakataong ito, nanginig ang buong katawan niya. Ang kanyang diamond sand at ang kanyang matatag na katawan ay nagbibitak-bitik, at umagos ang dugo dahil sa lakas ng kidlat. Ano? Isang lilang kidlat mula sa ika-4 na langit. Napasinghap si Ethan at tumangala upang makitang papalapit ng papalapit ang malaking butas. At habang papalapit ito, mas lumalakas ang kidlat. Kung tatamaan siya ng kidlat mula sa ika-6 na langit, madudurog ang katawan at kaluluwa niya. Wala na sa sarili si Ethan sa pagkakataong ito.
Muntik na siyang mamatay sa pangalawang pagkakataon kung wala siyang maisip, at mabilis lang. Panahon na para gamitin ang kapangyarihang natipon niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mahalaga ay, ang sekretong pamamaraan ng Nine Serenities Secret Records ay hindi maaaring gamitin ng madalas. Ang bawat kasunod na paggamit ay puputulan ang ugnayan sa pagitan ng kaluluwa at ng kanyang kamalayan. Tutal, ginagamit niya ang kaluluwa ng iba. Maaaring wala ng susunod na pagsilang muli. Tutal, ang uri ng hinaing na kailangan niya ay maaaring naglaho na sa mundo. Muling isinilang si Ethan sa pagkakataong ito, ngunit seryosong itinuring ang kanyang buhay. Maaaring ito na ang kanyang huli. Huminga ng malalim para kumalma. Nagsimulang mag-isip si Ethan ng plano. Nagngalit siya ng ngipin at nagpas siyang kunin ang itlog ng Thunder Skylark. Ang orihinal niyang plano ay gamitin ang bagong silang na si Thunder Skylark para kontrolin ang kapangyarihan ng kidlat at hayaan itong sumipsip nito. Kahit na ang ika-6 na langit lang ang kaya nitong sumipsip, bibigyan pa rin siya nito ng sapat na oras para makapasok sa lugar na ito. Pero ngayon, itlog na lang ang meron siya, na maaaring hindi kayang tiisin ang kahit isang kidlat bago mabitak na parang melon. Ngunit ang mga desperadong panahon ay nangailangan ng mga desperadong hakbang. Hawak ni Ethan ang itlog sa isang kamay at si Satyr Gord sa kabila, at diretsyong inihagis ito patungo sa black hole ng Lightning Canyon. Maingat niyang kinokontrol ang kanyang paglipad habang hinahanap ang tamang paraan. Boom! Kasabay ng isang kulog, isang lilang kidlat ang tumama kay Ethan. Naningkit ang kanyang mga mata at sumigaw, "Fourth Heaven Purple Lighting." Itinaas niya ang itlog para ito ang humawak sa bigat. Marahil ito ay ang kanilang koneksyon, o sadyang napunta lang ito sa unang pagkakataon, ngunit tinamaan ng lilang kidlat ang itlog ng Thunder Skylark. Para itong nagsilbing parola. Ngunit ang napakalaking kapangyarihan na tumama sa itlog ay nagpang-inig dito, halos mabasag. Mabilis na ginamit ni Ethan ang Demon Transformation Art, kinuha ang natitirang kapangyarihan ng kidlat at pinino ito. Marahil ay may natitira pang mahika ang itlog dahil sa isang himala, napigilan nito ang lakas ng kidlat. Nanginig si Ethan ngunit hindi naman siya naapektuhan. Gumana ito para gumaan ang kanyang pakiramdam, maaaring gumana ito. Ngunit ang pinaka-nababahala sa kanya ay ang kapangyarihan ng lilang kidlat. Kahit na mayroon siyang Demon Transformation Art, hindi niya ito mapino ng buo. Ang ilan sa kapangyarihan nito ay hindi gaanong banta sa kanya, ngunit kung hahayaan niyang gumala ang kapangyarihang iyon sa kanyang katawan, lalo lamang itong lalala. Kailangan kong mahanap ang tamang daan papasok. Kung hindi ako unang tatamaan ng kidlat, mamamatay ako sa sobrang pagkalantad. Para bang manhid si Ethan. Naramdaman niya ang mga parte kung saan naglakbay ang lilang kidlat sa loob niya at lalong nalungkot ang mukha niya. Boom! Habang papalapit siya sa black hole, mas lalong tumitindi at dumadalas ang kidlat na kulay lila. Hindi tuminag si Ethan sa sakit at nanatili hanggang doon, ngunit parami ng parami ang hindi pinong kapangyarihan ng kidlat na naipon sa loob niya, na nagdudulot ng kaguluhan. Habang tumitindi ang pinsala sa kanyang mga organo, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Boom! Isa pang lilang kidlat ang hudyat ng mabilis na papalapit na kidlat, lila na kidlat sa ikalimang langit. Ito ay isang kapangyarihang kayang durugan kahit ang isang eksperto sa Radiant Stage. Pinaandar ni Ethan ang Demon Transformation Art ng husto. Binalot ng itim na enerhiya ang itlog, hinihintay ang sandaling tamaan ito ng kidlat para mapino ito. Ngunit, agad na ikinalat ng kidlat ang itim na enerhiya. Ang kapangyarihan nito ay lumipad ng walang hadlang sa itlog at patungo sa kanyang katawan. Paf! Paf! Dugo at dugo ang lumabas sa kanyang bibig, si Ethan ay nagtamo ng matinding tama. Hindi niya kayang pahusayin ang ganitong kalakas na kidlat sa tamang panahon at siya ang naapektuhan nito. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Sa sobrang hina niya ay hindi na niya kayang harapin pa ang isa pa. Pero nang umulan, bumuhos naman. Parang pagtatapos na ng pagtama, isa na namang kidlat ang bumuhos. Namutla na si Ethan, mapait na nakatingin sa paparating na atake. Nawalan na ng pag-asa ang kanyang mga mata, pasabugin mo na naman, isa na namang kidlat na kulay lila sa ikalimang langit. Tapos na ako. Tiningnan niya ang nanginginig na si Satyr Gord, at tinapik ang kanyang ulo, sino ang mag-aakala na mangyayari ito, na sa huli ay mamamatay ako sa pagliligtas ng isang bata.
Ibig kong sabihin, hindi ako magdurusa ng ganito kung hindi kita iniligtas. Ito ba ang aking kapalaran, lahat dahil sa kasakiman? Umiling si Ethan at bumantong hininga, pero hindi ko pinagsisisihan. Kaunti lang ang pagkakataong mabubuhay ang isang tao. Nabigo ako sa pagkakataong ito, pero kahit sa susunod na pagkakataon, pipiliin ko pa rin ang landas na ito. Sana lang. May susunod pa. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at niyakap si Sattergord, ngunit mukhang payapa naman ang kanyang pakiramdam. Isa siyang taong may ambisyon, ngunit kahit sa harap ng kamatayan, tatanggapin niya ito ng bukas palad. Paf! Paf! Biglang may kumislap na asul mula sa kanyang noo, tinaklan silang dalawa ng liwanag nito. Doon tumama ang lilang kidlat. Ang pinakakakaibang bagay ang nangyari. Nang dumampi ang kidlat sa apoy, ito ay natunaw sa isang iglap. Makikita ng mata kung paano nawala ng silbi ang lilang kidlat. 240. Dahan daw ang iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata, at natuklasan niyang buo pa rin ang kanyang katawan. Ngunit ang pinakanakakagulat sa kanyang buhay ay ang asul na apoy na nakapalibot sa kanya. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang asul na apoy ay mas malakas pa kaysa sa nakakatakot na lilang kidlat. Muling pumasok sa isip niya ang misteryosong eksperto sa Beastland Mountain Range. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinagkakatiwala sa kanya ng taong iyon ang asul na apoy. Pero ngayon, nahulaan niya na para pala itong makatulong sa kanya na makapasok sa Lightning Canyon. Pero sa anong dahilan? Mayroon ba siyang gusto sa Lightning Canyon pero hindi niya makuha? Puno ng pagdududa si Ethan ngunit inalis niya ang mga ito. Hindi ito ang panahon para sa mga pantasya. Para sa ibang pagkakataon na iyon, kasama na ang anumang tukana na maaaring ginagawa ng lalaking iyon. Tutal, ang buhay niya ang nakataya ngayon. Mabilis na naghanap ng paraan si Ethan para makatakas sa pag-ulan ng kulog. Ngunit nangilabot siya sa nakita. Walang katapusan ang lilang kidlat, at dahil hindi niya alam kung gaano katagal ang asul na apoy, kailangan niyang magmadali. Boom! Parang ulan ang bumagsak na kidlat sa asul na apoy. Mula sa ikalimang langit hanggang sa ikawalong langit, hindi naapektuhan ang apoy. Tila bahagyang bumaba lang ang tindi nito. Hinawakan ni Ethan si Sattergord at lumipad papasok sa itim na kalaliman. Ngunit sa abot ng kanyang paningin, tanging lilang kidlat lamang ang nakikita at wala ng iba. Hindi mapakali si Ethan dahil sa matinding problemang kinakaharap niya. Boom! Biglang may isa pang kidlat na tumama sa kanila. Hindi na makatayo ng tuwid si Ethan at nakaramdam ng pamamanhid. Ang asul na apoy ay lubos na nabawasan. Ikasyam na langit na lilang kidlat. Napasinghap si Ethan. Ito ang pinakanakakabahala sa kanya, ang kidlat na kulay lila ng ikasyam na langit. Kahit ang mahiwagang asul na apoy ay hindi kayang magtagal sa ilalim ng ganitong pagsalakay. Kung madadapa ang asul na apoy na tagapagtanggol, tapos na sila. Dahil alam niyang narito ang pinakamalaking banta, hinanap niya ang daan palabas. Inilibot ang kanyang mga mata kahit saan para maghanap ng kahit kaunting buta sa kurtina ng kidlat. Ngunit kahit siya, isang demonic emperor na eksperto sa mga array, ay hindi makahanap ng kahit isang hibla ng pag-asa. Sa isang sulyap, malinaw na isang mahusay na eksperto ang nagplano nito, upang maiwasan ang anumang iba pang mga nanghihimasok. Ito ang labi ng emperador sa langit, isa sa tatlong pinakamalakas na emperador noong unang panahon. Paano siya nagagawang paglaruan ng maliit na demonyong emperador na ito? Ipinilig ang kanyang ulo upang mawala ang mga iniisip, si Ethan ay natamba sa bingit, ang kanyang kaba ay naninikip habang naghahanap ng labasan, ngunit wala siyang nagawa. Sa harap ng walang katapusang hanay na inilagay mismo ng emperador ng langit, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Boom! Isa na namang kidlat na kulay lila mula sa ikasyam na langit ang tumama, na nagmamarka ng pagbaba ng tindi ng asul na apoy. Naramdaman pa niya ang kapangyarihan ng lilang kidlat sa kanyang balat. Hindi magtatagal ang kanyang asul na proteksyon ng ganito. Napabuntong hininga si Ethan. Masyadong inosente ang kanyang maagang pag-iisip. Para siyang panaginip lang na ginamit si Thunder Skylark para labanan ang 6th Heaven Purple Lightning para galugarin ang labi ng Heavenly Emperor. Kahit na pinuprotektahan siya ng asul na gwardya mula sa 9th Heaven Purple Lightning, nasa kailaliman pa rin siya ng kalaliman ngunit hindi niya mahanap ang pasukan nito.
Ang hanay ng dakilang Heavenly Emperor ay hindi isang bagay na basta-basta kayang lampasan ng Demonic Emperor. Kahit ang pinakanatatanging Nine Serenities Emperor ay mangangailangan ng mga araw para malaman ito. Pero wala siyang mga araw, kahit oras. Imposibleng magawa ito ng isang maliit na Bone Temperance Cultivator. Sinampal ni Ethan ang kanyang ulo. Ang dati niyang ginawang pagsuwi kay Satyr-Gord ay isang pagpapakita ng katapangan. Ngunit ngayon, unti-unti na itong nagmukhang pagpapakamatay. Dahil papasok na siya ngayon sa Lightning Canyon ng mas maaga, sa halip na mas huli. Kung hindi siya makakatakas dito sa pagkakataong ito, hindi niya ito magagawa kailanman. Sa pagpunta niya rito ngayon, mas lalo lang niyang pinabilis ang kanyang kamatayan. Asul na apoy, dumating ka sa tamang panahon para sabihing sabi ko na nga ba, di ba? Kung hindi lang ngayon kasama si Satyr-Gord, pero mamaya na lang, wala pa ring magiging epekto yun, di ba? Naghinagpi si Ethan, sa huli, masyado akong mayabang. Inisip kong kaya kung pamunuan ang mundo gamit ang pamana ng Demon Emperor, at minamaliit ko pa ang hanay ng Heavenly Emperor. Isa akong kalokohang biro. Mabuti na lang at walang nakakakilala sa akin bilang Demon Emperor, kung hindi ay magiging katawa-tawa ako sa mundo. Umiling si Ethan, nakayuko, nawawala ng liwanag ang kanyang mga mata, walang pakialam sa walang humpay na pagtama ng lilang kidlat. Bigla, isang kislap ng pula ang lumabas mula sa kailaliman ng itim na kalaliman. Lumingon si Ethan para tingnan ito at nakitang napakaliit nito ngunit wala itong kulay lilang kidlat sa paligid. Nagliwanag ang mga mata niya at sumigaw si Ethan, tama, sabi ni Kuya Jackson, bigla siyang nadala ng lilang bagyong ito at nagkataon lang na pumasok. Ibig sabihin, hindi perpekto ang hanay ng Heavenly Emperor. At ang butas na ito ay hindi sinasadyang iniwan ng lumikha kundi ng isang taong talagang nagbukas ng butas dito. Mas pinagmasdan ni Ethan ang pulang liwanag na siyang nagbigay sa kanya ng labis na tuwa. Tama, ang pulang ilaw na iyon ay isang butas at ang pagsunod dito ay magdadala sa kanila papasok. Ngunit kung susundin nila ito, papasok sila sa mga labi. Hihihi, dapat na ba akong tumakas ngayong nakarating na ako sa ganito kalayo? Siyempre papasok ako at mag-iimbestiga ng mabuti sa loob. Sino ang nakakaalam kung kailan ako bibigyan ng pagkakataong ganito kagaling? Kung mahahanap ko pa ba ulit ang butas sa napakalaking hanay na ito ang tunay na tanong. Wala ang lungkot sa tingin ni Ethan at tuwang-tuwa, ano ba ang maganda sa Heavenly Emperor? Hindi ba't may nakalusot na nito? Hahaha. Kung maririnig lang sana siya ng Heavenly Emperor ngayon, malamang ay maglalaway siya sa galit at magluluwa bilang tugon. Ikaw na bulok at walang hiya kang punk. Bakit ka nagiging hambog? Hindi ikaw ang gumawa ng butas, di ba? Kung pag-uusapan ang laki ng butas, napakaliit nito para pasukin. Ang mas malala pa, ang butas ay may kulay lilang kidlat pa sa paligid nito na hindi niya nang ahas na hawakan. Para makapasok, kailangan niya itong palakihin mula sa malayo, at pagkatapos ay pumasok sa loob gamit ang pulang ilaw. Sa ganitong paraan, hindi na siya maaabala ng lilang kidlat. Ang pinaka-importante sa lahat ay, paano siya makakatuloy. Hindi niya inakalang ang pagsuntok at pagsipa ay basta na lang makakapagpabukas ng hanay ng isang Heavenly Emperor. Katawa-tawa iyon. Pero, napadako ang tingin ni Ethan kay Satyr-Gord na nakakulot ang katawan. Bata, oras na para magbayad. Habang tumatawa sa loob, sinimulang guluhin ni Ethan ang bata, Satyr-Gord, nasa malaking panganib tayo, at iisa na lang ang pagkakataon nating mabuhay. Nakikita mo ba ang pulang ilaw? Iyan ang labasan. Suntukin mo, gawin mong sapat ang laki para madaanan natin. Nako, takot ako sa kidlat na yan. Hinawakan ni Satyr-Gord ang kanyang mga tainga at iniling ang kanyang ulo. Tumahol si Ethan, natatakot din ako, pero mas takot ka ba sa kanila o sa kamatayan? At kahit mamatay tayo, umalis tayong lahat ng malakas at walang pagsisisi. Nagulat si Satyr-Gord ngunit nanginginig pa rin. Ngumiti si Ethan at ginulo ang kanyang buhok, mas mahina ang kanyang tono, ayos lang. Yayakapin kita ng mahigpit. Kahit mamatay tayo, mauuna ako. Hindi kita bibitawan, kaya huwag ka ring bibitaw. Kapag nasa panganib ang buhay, wala tayong dapat ipagtanggol. Lalo na tungkol sa pagpapalaya sa akin, ha?
Kung hindi para sa kapakanan mo, suntukin mo ako. Pakiusap. Hindi man ipinahayag ni Ethan ang kanyang saloobin, malaki ang impresyon niya kay Saturgord. Tiningnan siya ng malalim ni Saturgord, mainit at nanlalambot ang kanyang puso. Hindi na nanginginig ang kanyang takot na katawan at tumingin sa pulang ilaw at tumango. Pagkatapos, kasabay ng isang sigaw, itinaas niya ang kanyang parang batang kamao at sumuntok. Isang kakaibang alon ang lumabas mula sa kamao ni Saturgord, na parang isang malaking dragon ang sumulpot. Napakalakas nito na maging ang lilang kidlat ay nababaluktot kasabay nito habang niyayanig nito ang mismong tela ng kalawakan. Boom! Lumaki ang pulang ilaw at naging butas na kasing laki ng isang tao, na naglabas ng isang pulang haligi ng liwanag sa pagkakataong ito. Kung saan ito nagniningning, walang lilang kidlat ang nangahas na lumapit dito. Tuwang-tuwa si Ethan at hinimas ang ulo ng bata, ang galing mo, bata. Ngumisi si Saturgord na parang isang inosenteng bata. Ngunit pagkatapos, isang lilang kidlat ang tumama kay Ethan. Ang asul na apoy ay nanginig, pataas, at naglaho. Ang natitirang lakas ng kidlat ay maan ng palihim kay Ethan at napilitan siyang dumura ng kumikislap na dugo. Namutla ang kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Sigaw ni Saturgord. Biglang niyakap ni Ethan ang bata at ngumiti ng mahina, ayos lang. Sabi ko naman sayo, kakapit ako sayo hanggat may hininga pa ako. Walang nakakatakot sa lilang kidlat na ito. Nagngalit si Ethan at lumipad patungo sa pulang ilaw. Ngunit nang makapasok siya sa takip ng ilaw, nawalan siya ng malay. Habang nakayakap pa rin ang kanyang mga braso kay Saturgord. Lumulutang ang dalawa ng ganoon sa gitna ng pulang ilaw, tanging si Saturgord lamang ang nakakaalam, gumalaw nang makita ang maputlang mukha ni Ethan. Sa labas ng lilang bagyo, hindi nagtagal matapos dumating ang Lightning Canyon, muli itong naglaho. Wala itong iniwang anuman. Kahit papaano ay nag-iwan ng alikabok ang dalawang kamao ni Saturgord, ngunit winasak ng Lightning Canyon ang lahat. Binago nito ang hugis ng lupa kasunod nito, nag-iwan ng lugar kung saan wala nang natitirang alikabok. At kung saan tumama ang lilang kidlat sa lupa, nag-iwan ito ng kumukulong lava. Nagpadala si Jigo at ang apat na demonyo ng isang Soul Ripple para hanapin ang lugar ngunit wala silang nakitang bakas ni Ethan at Saturgord. Kailangang wasakin si Katie Walakindstone at ang Diablo na iyon, katawan at kaluluwa. Bamantong hininga si Sly Demon. Wow! Nakakaawa naman si Katie Walakindstone. Bakit pa siya kinailangang mamatay kasama ang Diablo na iyon? Sumingot si Wimp Demon, napakabait sa amin ni Katie Walakindstone, hindi siya umaalis kahit kailan ito pinakamahalaga. Oo, hindi tulad ng aming sect leader, na agad-agad kaming gagawing pastry. Bamantong hininga rin si Violent Demon sa kalungkutan. Ngunit di nagtagal ay ngumiti siya at tumawa, tingnan mo ang magandang panig. Hindi ba't malaya na naman tayo? Hahaha. Natigilan ang tatlong demonyo at saka napatalon sa tuwa, oo. Malungkot ang mukha ni Jigo, kumukunot ang noo habang tumatahol, sino ang nagsabi sa iyo ng kasinungalingang iyan? Ngayong nagtatrabaho ka na sa angkan ng Larsen, hindi ka na makakalabas ng ganoon kadali. Akala mo ba matatakot mo kami? Sino ka ba sa tingin mo, Katie Walakindstone? Pang-uuyam ng marahas na demonyo. Sumanghal, gumalaw ang mga daliri ni Jigo, sa tingin mo ba si Katie Walakindstone lang ang makakakontrol sa mga bloodworm? Isipin mo, bakit ka iiwan ni Katie Walakindstone sa pangangalaga ko kung hindi dahil tinuruan niya ako kung paano ka kontrolin? Nanginginig, pinagmasdan siyang mapagbantay ng mga demonyo. Hindi ka naniniwala sa akin. Gusto mo ba ng lasa para maalala mo ulit? Hindi. Naniniwala kami sa iyo. Nang akmang gagawin na ito ni Jigo, nagmakaawa ang mga demonyo. Pagkatapos ay yumuko sila ng may malungkot na mga mukha, elderly, makikinig kami sa iyo. Tumanggaw si Jigo ng mayabang, mas mabuti na yan. Ngayon, bumalik na tayo sa Rockland City at bantayan ang angkan ng Larsen. Kailangan ko pa ring hilingin sa Young Miss na bigyan ka ng ranggo ng mga elder. O kung mananatili ka sa aking pangangalaga, ilalagay kita sa palikuran. Magiging elder na kami.
Sigaw ng apat sa takot habang lumilipad sila papuntang Rockland City. Nang makita silang umalis, bumantong hininga si Jigo sa bakanteng espasyo sa likuran. Katie, wala Kindstone, sa tagal ng pananatili ko sa inyo, may natutunan akong ilang mga trick. Huwag kang mag-alala, nasaan ka man, naniniwala akong buhay ka pa. Aalagaan ko ang mga payaso na ito at hihintayin ang iyong pagbabalik. Sinundan ni Jigo ang mga demonyo, iniwan ang liblib na lugar. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.